Sinabi ng Panginoong Hesus, "Makinig kayo, malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa, ayon sa mga ginawa niya. Ako ang Alpha at ang Omega, na ang ibig sabihin, ang una at ang huli, o ang simula at ang katapusan ng lahat. Mapalad ang naglilinis ng mga damit nila, dahil papayagan silang makapasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Pero may iiwan sa labas ang masasamang tao, mga mangkukulam, mga imoral, mga mamamatay tao, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at ang lahat ng nabubuhay sa kasinungalingan. Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang sabihin sa iyo ang mga bagay na ito para sa mga iglesia. Galing ako sa angkan ni David at ako rin ang maningning na bituin sa umaga. Nag-iimbita ang banal na espiritu at ang babaeng ikakasal. Hali kayo. Ang lahat ng nakarinig nito ay magsabi rin, hali kayo. Lumapit ang sinumang nauuhaw at gustong uminom ng tubig na nagbibigay buhay. Wala itong bayad. Nakasaad na sa Biblia ang nangyayari ngayon sa Israel. Nasa mga huling araw na tayo. Alam naman na nating lahat na may hindi magandang nangyayari ngayon sa Israel. At para lubos natin na maunawaan kung ano ang gagampanan na role ng Israel at Jerusalem sa mga huling araw, ay sabay-sabay muna nating buklatin ang scriptures. Lahat ng mga nagaganap ngayon ay nakasaad na yan sa banal na aklat at inaantay na lang maisakatuparan at lahat ng mga tao ay masasaksihan ang mga kaganapan na ito. Kaya naman sa video na ito sisiyasatin natin ang mga kahindik-hindik na kaganapan ngayon sa Israel at ano ang kinalaman nito sa mga huling araw. Ang Jerusalem ay ang puso ng tatlong pinakamalalaking relihiyon sa mundo at ito rin ang syudad na merong napakadaming kasaysayan. Pero ano ba ang nakasaad sa Biblia tungkol sa Jerusalem? Ayon sa Zechariah 12, ito ang mensahe ni Yahweh para sa Israel, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa at nagbigay buhay sa tao. Ang Jerusalem ay gagawin kong parang isang mangkok na puno ng alak upang ang sino mang maghangad lumusob dito ay maging parang lasing na susuray-suray. Ang pagkubkob sa Jerusalem ay pagkubkob na rin sa buong Huda. Sa araw na iyon, ang mga bansa ay magkakaisa laban sa Jerusalem, ngunit gagawin ko itong tulad sa isang malaking bato na mahirap galawin. Sino man ang gumalaw nito ay naghahanap ng sakit ng katawan. Tatakutin ko ang kanilang mga kabayo at magugulo ang mga kawal na sakay nito. Babantayan ko ang Huda at bubulagin ang mga kabayo ng kaaway. Dahil dito, sasabihin ng mga taga-Huda na ang lakas ng Jerusalem ay buhat kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang kanilang Diyos. Sa araw na iyon, ang Huda ay gagawin kong parang apoy, natutupok sa kakahuyan at sulo, na susunog sa ginapas na palay. Parurusahan ng Diyos ang mundo. Makinig kayo. Wawasakin ng Panginoon ang mundo hanggang sa hindi na ito mapakinabangan at pangangalatin niya ang mga mamamayan nito. Iisa ang sasapitin ng lahat. Pari man o mamamayan, amo man o alipin, nagtitinda man o bumibili, nagpapautang man o umuutang. Lubusang mawawasak ang mundo at walang matitira rito. Mangyayari nga ito dahil sinabi ng Panginoon, matutuyo at titigas ang lupa, manlulumo ang buong mundo, pati na ang mga kilala at makapangyarihang tao. Ang mundo ay dinungisan ng mga mamamayan nito dahil hindi nila sinunod ang kautusan ng Diyos at ang kanyang mga tuntunin. Nilabag nila ang walang hanggang kasunduan ng Diyos sa kanila. Kaya isusumpa ng Diyos ang mundo at mananagot ang mga mamamayan nito dahil sa kanilang mga kasalanan. Susunugin sila at iilan lang ang matitira. Malalanta ang mga ubas at mauubos ang katas nito. Ang mga nagsasaya ay malulungkot at hindi na maririnig ang magagandang tugtugan ng mga tamburin at alpa at ang hiyawan ng mga taong nagdiriwang. Mawawala ang awitan sa kanilang pag-iinuman at ang inumin ay magiging mapait.